papakyawin namin tulad nito, itong nagapos na ito, papakyawin namin 3,000. 10 kayo, hindi may 300 isang araw. Pagdating naman dito sa anihan, kami rin ang magagapas. Tulad nito, siguro may higit na 10 na ito. May isang kaban na kami ng palay. Pag binenta mo yun, 500 plus na naman, o 600, umabot ng 600, kulang-kulang sa 700. Maghati-hati kayo, 8 kayo. Hindi lang ito, meron pa dyan. Kaya mas malakas pa rin itong ganito. Para sa kanila, malaking bagay ang kita sa pagsasaka para makaagapay sa matinding kahirapan. Para sa akin, mas maganda na ito. Itong ginagawa namin ngayon, itong pagsasaka. Kasi malaya kaming nakagaraw sa lupa. Tsaka mas malaki yung kita namin dito. Kaya mas mainam na dito na kami. Bagaman ang dapat nasa kanila. Kaya kami naman, kung gusto namin, ipamaging libre. Dahil wala naman kami talagang pangkuwang pambayad sa kanila. Tsaka matagal na nilang pinakinabangan yung lupa. Dahil itong lupa talagang sa mga magsasaka naman dito. Mga ninuno pa namin. Kaya dapat, hindi na nila pinababayad sa amin dahil matagal na nilang nakinabang sa lupa. Yung pagkinabang lang nila, katagal-tagal na. Ilang years na, buhat 1957 hanggang ngayon. Kaya gusto pa rin nila maniobra yung Supreme Court. Taksil kayo mo yan! Sabay nung walang sagot doon sa usaping CBA, nag-retrace pa sila ng mga manggagawang bukid. Yung lahat ng mga regular, manggagawang bukid at yung mga seasonal. Almost 327 kaming lahat na mariretrench. Kasama yung presidente ng ULWU, vice president at yung mga board of director. Halos sa 30 na officer, 52 na lang yung matitira. Nag-organisa na kung paano namin haharapin. So, sagot ng nakararami, magwelga. Nag-file na kami ng notice of strike. Mag-i-strike kami pagka ito hindi inasikaso. Sagot ng DOLE, talagang ganyan, nalulugi yung kumpanya ninyo, kailangan magbawas ng trabaho at hindi kayo mararagdagan ng sweldo. Yung sagot ba naman ng DOLE? Ayusin ninyo. Mag-i-strike kami. November 6, tandayon namin yung welga ng manggagawang bukid, kasama na yung manggagawa sa pabrika na hindi rin naman umusad yung collective bargaining agreement nila. Ano naman kayo? O kung napaputusan kayong patayin nyo kami lahat, o patayin nyo kami ngayon patayin lahat. Bakit naman yung magagawa kayo masama mga manggagawang bukid? Nahihirapan na sila. 9:15 isang araw, walang trabaho, magsama naman kayo. Pero sa halip na tugunan ang kanilang mga daing, dahas ang itinugon ng mga kuwangko sa tulong noon ng gobyernong Arroyo. Ibinaba ng Department of Labor and Employment ang Assumption of Jurisdiction o AJ. Ang AJ ang ginagamit ng gobyerno para pigilan ang makatwirang pagigiit ng karapatan ng mga manggagawa. Ito ay isang illegal at immoral na instrumento ng mga naghaharing uri, ng mga Panginong may lupa, ng mga hasyendero komprador at ang mga nasa gobyerno upang sikilin at dahasin ang mga manggagawa at mga magsasaka. Ito ay isang illegal na instrumento maski sa International Labor Organization. 2004. Umaga pa lang meron na silang ibinabang dalawang truck na sundalo doon sa likuran namin. Pera pa yung pumasok na sundalo doon sa loob. Noong November 16, kasama yung mga tangke, kasama yung mga loader. Andun kami nakapitit, pinagbabato na kami ng tear gas, ano yun, yung mga bombero, pinaglanan kami kasi yung tubig ng bumbero may chemical. Pag tumama dito sa balat mo, masakit, mapdi. May chemical! Doon nila kami yung tubig na napakahapdi po, yung tubig po na tinanggap po namin sa kanila. Kaya saka yung tear gas po. Kaya hindi po natin maalis sa mga welga na ang ano lang po nila, yung sila ay magbato, ganun po. Wala naman po silang gamit, kundi yung, siyempre, bato po yan eh.
Pero sila po anong sinukulin nila sa amin. Anak ko, binaril dito, dalawa. Dito, dalawa. Nagkatabi. Ang isa, lumusot. Ang isa, tumama rito sa likod. Sa dito, sumabog. Double action kasi yung bala. Nung takip silim na po, na nasabi na lang po sa akin ng kapwa kong mga pastor na siya ay nasa morgue na po. Sinabi po sa akin, siya ay nasa morgue na po. Ang aking anak. Nasyak ako. Dito lang ako amalagi nung dinala nila dito sa simba, sa kapila. Kaming mag-asawa, pumunta kami diyan sa kapila, doon lang po. Kinausap ako, dinala namin po sa picket line. Laban ng mga manggagawang bukid at magsasaka. Yung laban, hindi na lang laban sa pagitan ng mga mag-uuma o magsasaka sa isang asyenda at sa mga manggagawa sa isang sugar mill. Nagsanib na yung puwersa ng mga malaking Pangunong may lupa at saka ng Estado para supilin, para sikilin yung mga nagwewelga. Kinakailangan sumaning puwersa yung ibang mga pambansang samahan. Bunsod ng kasagsagan ng welga noong 2005 ay nagsimula kaming magbuo ng bungkalan upang may pantawid gutom sa madaliang panahon. Lalo pat na kasalukuyan kaming nagwewelga dito sa loob ng Hacienda Luisita. Minaniobra ng Cojuangco Aquino ang utos ng Presidential Agrarian Reform Council at nagbaba ng Temporary Restraining Order ang Korte Suprema. Noong sinasabi nila na pinatitigil kami ng mga Cojuangco sa pagbungkalan namin dito sa loob, ay hindi kami naniniwala dahil sa TRO. Ika nga namin, kapag ang TRO ay hindi pa naalis, ibig sabihin, amin ang lupa at hindi ang kay Cojuangco. Kaya patuloy ang aming pagbubungkal kahit na hinaras kami ng mga militar. Sa kabila ng Temporary Restraining Order, inumpisahan ng dating mga manggagawang bukid na bungkalin ang halos 2,000 hektarya ng asyenda. Ang panahong ito, lalo na itong buwan ng Oktobring ito, na napakaganda at kahit tingnan ninyo ang palay, maganda ang bulas, umaani kami ng 80 kabanis sa bawat ani hektarya, ay maluwag ang kabuhayan namin ngayon. Hindi tulad noong unang puro tubuhan lang. May gagawing mga maniobre itong mga Cojuangco kako. Noon pa lang magtakda yung Supreme Court ng oral argument ng August 3. Bakit na-postpone yung August 3 oral argument? Tinitignan na namin dahil sa pagka-postpone nito, gagawa ng pamamaraan tong mga pamilyang Cojuangco. Hindi nga kami nagkamali. Si Noy Noy ang ex officio chairperson ng Presidential Agrarian Reform. So siya ang dapat na una-unang magpatupad ng desisyon ng Presidential Agrarian Reform Council. Hindi dapat siya maghugas ng kamay at hayaan yung Korte Suprema. Ang sinasabi ng Malacanang na wala silang pakialam, essentially nagpapabor yun sa mga Cojuangco. At hindi kami naniniwala, kahit nasabi niyang hindi siya nakikialam, alam namin nakikialam siya. Hindi man nakikita, pero alam namin na nakikialam siya at sa aming tansya nga, yung compromise agreement ay may basbas niya iyon. Suprema. Naka-picket pa kami ng 2005 bago matapos yung picket line namin. Itong si Noel Molyari, umalis na sa Ambala. Meron siyang dokumento
na umaalis na siya sa Ambala dahil meron na siyang grupong itinayo. Bago nakapagdesisyon ang DAR ng December 22, si LD Pingol nandun na sa mga pamilyang Cojuangco. Nakikiusap na, kumbaga nakikipag-deal na bilang Vice President ng Wolo. Kaya ito naman hindi tinanggap ng mga manggagawang bukid, ng mga miyembro, kundi nagalit pa sa kanya. Ginawa ng Korte Suprema ang pagpatawag ng mediation dahil na rin doon sa nangyaring compromise agreement na imbis na magdesisyon sa merito ng kaso, binalik niya yung kaso doon sa partido, sa mga Cojuangco at sa mga magsasaka upang mag-ayos daw, at ang kasunduan na yun na yung magiging desisyon ng kaso. Hindi nagtagal, nag-walk out din sa mediation ang mga magsasaka. So, nakita namin na ang framework na ng mediation ay kung paano ibalik yung stock distribution option. In fact, ang tanong sa amin ng pag-usapan natin ang compromise agreement, kung paano yan maaayos at paano yan maging acceptable sa mga magsasaka. Kaya tumayo kaagad ako, sabi ko hindi ho yan ang aming inattend dito. Ang inattend namin ay pag-uusapan kung paano maibigay yung lupa sa mga magsasaka. Pagdating ng sumunod na hearing, yung banggit na sa amin ay nangihingi na yung Hacienda Luisita ng 1 million per hektar. So sabi namin, hindi, niloloko na lang nila tayo dito. Ayon pa kay Pahilga, may 3 posibleng gawin ang Korte Suprema. Ang una ay ang magdesisyon na batay sa merito ng kaso, na hinihiling ng mga magsasaka. Ang pangalawa ay ipilit ang isa pang round ng mediation. Ang pangatlo ay iutos ang isang panibagong referendum na hinihiling naman ng management ng asyenda. Unang-una kasi mayroon ng desisyon ang Presidential Agrarian Reform Council na ipamahagi ang lupa sa mga magsasaka. Tapos, sinasabi na ng Presidential Agrarian Reform Council mismo na hindi naging maganda, bagkus lalong naging masahol yung buhay ng mga magsasaka ng Hacienda Luisita. So kung papasok tayo sa referendum, hindi naman dahil sa natatakot tayong matalo, kaya tayo natin sa referendum. Hindi ganon. Mababaliwala yung naging panalo ng mga magsasaka. So bakit pa natin hahayaan yun na nandito na yung victory quote-unquote ng mga magsasaka? Bakit ibalik pa natin sa uno? Alam natin, gagawin ng mga Cojuangco ang paraan para manalo sila sa referendum. Lalong-lalo na si Noynoy ang nakaupo.